Anong sinabi mo? Napakurap-kurap si Gia habang nakatingin sa kanyang boyfriend na si Reynold. They've been in a relationship for almost 5 months now. Naroon nga sila sa isang coffee shop para sana i-celebrate yun. Pero mukhang hindi pala selebrasyon ang haharapin niya. You heard me, Gia. Tapos na tayo. What? Teka lang, bakit? Anong dahilan? Dahilan? Pagkang itong natawa sabay iling. Look at yourself. Hindi ba ilang beses ko nang sinabi sa'yo na maghinay-hinay ka sa pagkain? Pero sa halip na pumayat ka, mas lalo ka pang lumobo. Pero hindi ba sinabi mo naman na okay lang sa'yo ang ganitong itsura ko? Ang sabi mo, mahal mo ako kahit na ano pa ako, kaya tumigil ako sa pag-gym. Na isang malaking pagkakamali sa part ko. Oo, sinabi ko sa'yong tanggap kita. But don't you get it? Palagi tayong pinagtitinginan sa tuwing lalabas tayo. Some were laughing at us because of you. Parang sinaksak ang puso ni Gia nang paulit-ulit sa sinabing yon ng kasindahan. Ang akala pa naman niya tanggap siya nito. Yun pala'y hindi. Ang tagal ko nang kinikim-kim to dahil nakikita ko kung gaano mo ako kamahal. Ayoko masaktan ka, Gia. Pero sobra na to. This is not what I picture in my mind. You're supposed to be losing weight kasi sabi mo nag-enroll ka na sa gym. Dahil ikaw mismo nahihirapan sa sarili mo. Pero anong ginawa mo? Tumigil ka dahil lamang sa sinabi kong tanggap kita kahit na ano ka pa. Hindi ko ba marunong makaramdam sa paligid mo? Kahit nga yata pamilya mo hindi matim ang itsura mo eh. Hindi kita ma-display sa mo dahil sa katabaan mo. Lagi ka nang naka-oversize na damit para maitago ang taba mo. Patuloy ni Reynold na tila nangungutya na. Napakuyom ng mahigpit ang dalawa niyang palad. Huwag mong idadamay ang pamilya ko rito dahil hindi mo sila kaugali, Reynold. Hindi sila mapanghusga at tanggap nila ako kahit mataba ako. May diing sambit niya. Gustong-gusto na niyang isaboy ang tubig na nasa harapan niya. Pinigilan lang niya ang sarili. Talaga? Bakit halos hindi ka pumupunta sa mga event kung saan imbitado ang pamilya mo? Bakit? Dahil insecure ka sa kanila? Dahil ayaw mo silang mapahiya kasi ganyan ang itsura mo? Hindi ba kaya lagi kang wala sa bansa kasi gusto mo talaga magtago? Dahil ikaw mismo kinakahiya mo sarili mo dahil dyan sa katabaan mo? Para namang wala tayong pinagsamahan, Gia. Kilalang kilala na kita. Well, hindi sa side ko, Reynold. Dahil ngayon ko lang na-realize na wala talaga tayong pinagsamahan. At yun ang malaking pagkakamali ko. Hindi pala talaga kita kilala. Sana nakinig na lang ako sa payo ni na mami sa akin. Ang tanga ko. Hindi ko man lang napansin na nandidiri ka pala sa akin kapag kasama mo ako. But yeah, I'm blinded and fooled by you. Ang galing mo kasing mang-uto. Huwag ka mag-alala. Hindi ko babawiin ang mga naibigay ko sa'yo. Dahil hindi mo ako kasing ugali. Goodbye, Reynold. Thank you for being a gold digger boyfriend to me. Natigalgal ito kaya madali siyang tumayo at tinungo ang pinto ng coffee shop. Tuloy-tuloy siyang lumabas doon pero may pumigil sa braso niya. Gia, wait. Ani Reynold. Inis niyang ipinigsi ang kamay. Tumama yun sa pisngi nito at hindi sinasadyang masanggi iyon ng mahahaba niyang kuko. Agad gumuhit ang mapulang marka roon at sa taba at bigat ng kamao niya, sigurado siyang ilang oras pa bago mawala ang sakit sa pisngi nito. Shit! Now you're hurting me! Tungayaw ni Reynold sa kanya. Hurting you? Do you even hear yourself? Ako pa talaga nanakit ha? Ako pa talaga? Marahas niyang pinaraanan ng mga daliri ang mahabang buhok. My God, Reynold. Ganyan pala talaga kasama ang ugali mo. You're a piece of trash. Why didn't I see it earlier? Why? Why did I even let myself to love a lowlife like you, huh? Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak, Gia. Sigaw niya sa isip. Kung mapanakit ang mga salita nito, hindi naman magpapatalo si Gia. Oo, tama itong may insecurity siya. Pero hindi naman ibig sabihin niyon magpapaapi na siya. Isa pa rin siyang Lizares. At kapag nalaman ng mga kuya niya ang nagaganap na yon, tiyak na manghihiram si Reynold ng mukha sa aso. And I am preventing that to happen. Dahil alam kong hindi siya tatantanan ni na kuya. He's not the only one who judged me because of how I look. But this time, it's different. Kasi hinayaan ko ang gagawin to na lokohin ako. Hinayaan ko ang sarili kong mahulog sa kanya. Reynold was her first boyfriend. Akala niya kasi mahal talaga siya nito. Pero napapansin na niya ng mga nakalipas na buwan na kung ano-ano ang pinabibili nito sa kanya. Kahit pa nga anak mayaman din naman ito. At dahil utu-utu naman siya, hayun,
Sunod naman siya ng sunod hanggang sa magpakita ito ng tunay na kulay. Abat, sumusobra ka na babae ka. Sagot nito sa nanlilisik na mga mata. Nakakakuha na sila ng atensyon dahil matao ang lugar. At hindi nakaligtas sa kanya ang ilang kamera na kinukuhanan sila ng footage. Nag-aalala siyang baka makarating yun sa kanyang pamilya. Anong sumusobra? Ikaw ang sumusobra na, Reynold. You and your caprices. At talagang, Reynold? Sabay silang napatingin sa tumawag dito. Palapit na sa kanila ang isang napaka-sexing babae. Agad na lumapit dito ang ex niyang hunyango. Hi Cindy, how are you? Hinalikan nito ang babae sa pisngi na para bang wala siya sa harap ng mga ito. I'm fine, how about you? Bakit nga pala hindi mo na ako binalikan ng isang araw? May kalandi ang ipinulupot ng babae ang mga braso nito sa leeg ni Reynold. Oh, I thought ayaw mo na. You know? Of course not. Gusto ko nga eh. Gustong gusto. Free ka ba ngayon? Let's go to my condo. Yeah, that's a good idea. Tumingin sa kanya si Reynold na sinundan naman ng babae. Who is she? Kakilala mo? Malanding tanong nito sa gagong ex niya. Kakilala? Humisi si Reynold bago bumaling sa babae. I don't know her. Ikaw ba? No, I don't like being friends with someone like her. Baka mahawa ako sa lakas ng kain yan. Mag-iba pa ang figure ko, no? Harap-harapang panlalait nito kay Gia. Natawa si Reynold. Kung ganoon, halika na. Let's enjoy the rest of the day. Ay, gusto ko yan. At parang walang nangyari na iniwan na mga ito si Gia. Nanatili naman siyang nakatayo sa gilid ng kalsada habang sinusundan ng tingin ng dalawa. At kasabay ng pagkawala ng mga ito sa kanyang paningin ay ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Ni hindi niya rin namalayang umuulan na pala. Kung wala pang tumabi sa kanya, hindi siya magiging aware sa paligid. Napatingala siya, isang matangkad na lalaki ang bumulaga sa kanyang paningin. Nakasuot ito, all black. Itim din ang kulay ng payong na dala nito. Nakatingin ang kulay tsokolate nitong mga mata sa kanya na wala namang kahit na anong emosyon. Mariing magkadikit ang maninipis ngunit mapupula nitong mga labi. Ang matangos naman nitong ilong, parang bubugan ng apoy sa hindi niya malamang dahilan. At kahit sa nanlalabong mga mata, alam niyang natural na kulay kape ang buhok nito, kaya nahinuhan niyang may ibang lahi ito, bukod sa matangkad din ng lalaki. Suminghod si Gia. Sino ka? Garalgal ang tinig na tanong niya. Just a passerby who saw a helpless kitten. Sagot ni Vladimir. Hindi alintana kung nababasa na ang kalahati ng katawan niya dahil halos sa babae naman nakatutok ang payong niya. Kitten? Yes, a kitten. You mean me? Bakit? May iba pa bang tao rito? Luminga si Vladimir sa paligid bago muling tiningnan ang babaeng madali namang nagpahid ng mga luha. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako kuting mister. Tao ako. Tao. At hindi mo ba nakikita kung gaano ako kalaki? Kaya huwag ka magbiro kung ayaw mo magkapasa. Gigil nitong wika. Napataas ang sulok ng labi niya. Palaban pala siyang talaga ha. Ang totoo, kanina pa niya ito pinagmamasdan mula sa loob ng kanyang sasakyan, habang tila nakikipagtalo sa lalaking umalis. Naroon kasi siya para bumisita sa kanyang coffee shop na siya ring nilabasan nito. At base sa obserbasyon niya, may hindi magandang nangyari sa loob. You are not. Dahil lang isang tao marunong irespeto ang kanyang sarili. Isa pa, hindi mo ako magagawang pasaan kahit gaano ka pakalaki. Dahil hindi ko inahayaan. Sagot niya na sinuklian nito ng isang malakas na sampal. You have no right to insult me. Hindi mo pa ako kilala para sabihan mo ako ng ganyan. Pagak na natawa si Vladimir bago iginalaw ang nasaktang pisngi. At hindi mo pa rin ako kilala para sampalin mo. You see, isang kumpas ko lang at mawawalan ka ng mga kamay. Inuso niya ang mga nakaitim na lalaking nakapalibot sa kanila, ang kanyang mga bodyguard, para namang noon lang yun napansin ng babae. Halata kasi nagulat ito base na rin sa panlalaki ng mga mata nito. At anong gagawin mo sa akin ha? Kikidnapin mo ba ako? Tapos ano? Hihingi ka ng ransom money? Luma na ang style mo, lalaki. Sa laki kong to, kayang-kaya kitang ibalya dyan ngayon din. Kaya lumayo-layo ka sa akin. Mainit ang ulo ko ngayon. Bakit? Mukha ba akong masamang loob sa paningin mo, miss? Hindi mo ba nakikitang basang-basa na ako dahil ikaw ang pinapayungan ko? Eh bakit? Hiniling ko bang payungan mo ako? Hindi naman ah. Kaya huwag kang magreklamo dyan kung ayaw mong masampal ulit.
At kapag ginawa mo yun, parurusahan talaga kita. At ano namang parusang gagawin mo, Aber? I'll make you kneel in front of me. Walang kangiting-ngiting tugon ni Vladimir. What? Biglang napalayo ang babae sa kanya. Manyak ka. Tatalikod na sana ito nang madali niyang pigilan ng braso. Wait, Buitin mo ang mukha mo. Bitiwan mo nga ako. Nagpumiglas ito pero di hamak namang mas malakas siya rito. Kahit pa nga may kalakihan itong babae. Let go of me! Help! Help! Tulungan niyo ako, may kidnapper! Sigaw pa nito. I'm sorry pero walang tutulong sa'yo dito. Umuulan din, saka wala ka naman siguro nakikitang ibang tao sa paligid kundi tayo lang, hindi ba? Sandali itong natigilan bago siya muling nilingon. Ano bang kailangan mo? Wala, gusto ko lang magmagandang loob. Magandang loob? Bakit? Santo ka ba? Napairap na lang si Vladimir bago hinubad ng suot na coat. Napaatras ang babae. Teka, rapist ka ba? Sa halip na ma-offend, napahalakak na lang si Vladimir na alam niyang ikinagulat ng kanyang mga tauhan. Kahit ang babaeng kaharap ay nakatulala rin sa kanya. I'm sorry, I just can't help myself. Sa itsura ko talagang to na pagkamalan mo akong rapist. Umiling-iling siya bago ipinatong ang suot na coat sa magkabilang balikat nito. You already created a scene earlier. At mas lalo kang makakahatak ng atensyon sa itsura mo ngayon. What? Napatingin si Gia sa sarili. Agad na namula ang malapursilan ng mukha nito at kagyat na pinagsalikop ang coat niya sa harapan nito dahil bumabakat na roon ang mayamang hinaharap nito. Now, do you want to go inside? O gusto mong ipahatid na lang kita sa kung saan ka man nakatira? What do you mean? Ang ibig kong sabihin, gusto mo bang bumalik sa loob ng coffee shop? O ipapahatid na lang kita sa inyo? May sasakyan ka bang dala? Base sa obserbasyon ni Vladimir, may kaya ang babae. Hindi naman siguro nagdadala ng original Hermes bag ang isang ordinaryong tao sa ganoong klase ng lugar. Malaki ang suot nitong damit, pero mamahali naman. Wala, nagtaksi lang ako papunta dito. So ipapahatid na kita. Pero mas maganda kung sasama ka muna sa akin sa loob ng shop. By the way, I'm Vladimir Zilveta. Ako may-ari ng coffee shop. Pakilala niya sa sarili para iwas duda na rin. Pagkatapos ay inilahad niya ang kamay sa harapan nito. Alanganin nitong tinanggap yon. Gia Lizares. Lizares? Are you related to the owner of Lizares Corporation? I guess so. Matagal na pinagmasdan ni Vladimir si Gia, pagkuway lihim na napailing. Kapag nga naman inaadyan ng pagkakataon. Sabi niya sa isip. So ano na, sasama ka ba sa akin o ipapahatid na kita? Is that really okay with you? I mean, ang ipahatid ako? Nahihiya pang tanong nito. Of course, kung yun ang gusto mo. Yeah, sana kung hindi nakakahiya. Well, you don't have to feel shy. Ako naman ang nag-alok. Tinawag ni Vladimir ang kanyang driver. Pakihatid si Miss Lizares sa kanila. Yes, sir. Sagot ng kanyang driver. So halika na, doon na tayo sa kotse ko. Sige, salamat. Inihatid niya ito hanggang sa makasakay ng kotse. Heto nga palang coat mo, Vladimir. Sorry kung nabasa. Anito at inabot sa kanya ang inalis na coat. No, keep it. Isa pa, malamig dyan sa loob ng kotse. Binalingan niyang muli ang kanyang driver. Sixto, hinay-hinay sa pagmamaneho, okay? Bili niya rito. Copy, sir. Salamat ulit. Wika ni Gia. You're welcome. Pagkasabi niyon ay sinenyasan na niya si Sixto. Tumango naman ito bago pinaandar ang kotse niya paalis. Inihatid niya yon ng tingin hanggang sa mawala sa kanyang paningin. Pagkatapos, napahinga siya ng malalim. Of all people, isang Lizares pa. Aniya sa sarili. Halos 2 linggo ring hindi lumalabas sa kanilang bahay si Gia. Kumalat kasi sa social media ang video nila ni Reynold na nagtatalo at nakita yun ng pamilya niya. They've been so worried about her, especially her mother. Pero palagi naman niyang sinasabi sa mga ito na okay lang siya. Gia, baby. Anang tinig ng kanyang inang si Jillian. Sinabayan nito yon ng pagkatok. Tumingin siya sa pinto, pagkaway patamad na tumayo at naglakad patungo roon. Yes, Mom? Anya sabay bukas sa pinto. Here, dinalhan kita ng almusal. Hindi ka kumain kagabi at hindi ka rin bumaba kanina. Kaya nag-aalala na talaga ako sa'yo. Napatingin siya sa pagkaing nasa tray na bitbit nito. Mga paborito niya yon. Fried rice, tapa,
sunny side up egg, tocino at atsara. Sumalit sa halip na kunin ay umiling siya ng balingan ng ina. Mamaya na lang ako kakain, Mom. Busog pa po ako. Busog? Paano ka naman mabubusog kung hindi ka kumakain? Mommy, hindi naman po siguro kaila sa katawan ko na busog pa ako. Napabuntong hininga ito. Dahil pa rin ba to kay Reynold? Hindi alam ng kanyang pamilya kung bakit sila naghiwalay dahil wala naman siyang ikinuwento sa mga ito. At kahit napanood ng mga ito ang video nila, wala namang nabanggit doon ng ex niya o kahit na siya. It's not that, Mommy. Busog pa po talaga ako. Pero baby, masama ang nagpapalipas ng gutom. Masama rin po ang sobra. Napailing na lang to. Alright, kapag gusto mong kumain, bumaba ka na lang, okay? Okay, Mommy. Thank you po. Hinalikan muna niya ito sa pisngi bago isinara ang pinto. Para siyang nauupos na kandilang naglakad pabalik sa kanyang kama. Ayaw niyang manisi, pero dahil pinabayaan siya ng kanyang mga magulang noon sa pagkain ng kung ano-ano, lumobo talaga siya ng husto. Lagi kasing sinasabi ng mga ito na papayat naman siya dahil ganoon din daw ang mommy niya noon. Pero hanggang sa tumuntong siya sa edad na 23, wala pa ring nagbago. Mas lalo pa nga siyang bumilog. At bilang prinsesa ng mga Lizares, wala siyang trabaho kahit tapos naman siya ng business management. Kaya wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang maglabas-masok sa bansa. Ayaw rin sana niyang aminin, pero tama naman talaga si Reynold. Insecure siyang makitang kasama ng kanyang pamilya. Naggagandahan at naggagwapuhan ng mga ito. Pero siya, maganda lang. Palagi pa siyang naikukumpara sa figura ng kanyang ina na kahit may edad na raw ay sexy pa rin at maganda. Dagdag pa na dati itong artista, kaya madalas ay nanliliit si Gia sa sarili at palaging umiiwas. Tumingin siya sa full-length mirror. Tumayo siya at sinipat ang sarili doon. Tama naman si Reynold. Sino nga bang magmamahal sa kagaya ko? Sa itsura kong to. Ako lang naman talaga ang nagpupumilit na meron nga. Dala na rin ang ilusyon ko nung lapitan niya ako. But in the end, heto ako. Mag-isa pa rin. I became delusional because of him. Ngayon, nagising na ako sa katotohanang wala talaga magmamahal sa kagaya ko. Anya kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. May ilang minuto ring tahimik na umiiyak si Gia bago inayos ang kanyang sarili at nagtungo sa kanyang closet. Hindi naman pwedeng ganito na lang ako ng ganito. I have to move forward, not for him, but for myself. Mas tamang mahalin ko muna ang sarili ko bago ako magmahal ng ibang tao, kasi inaabuso lang ako sa bandang huli. Makikita niya at ng mga taong ang tingin sa akin ay kahihiyan ng mga Lizares. Makikita nila kung paano magbabago ang lahat para kay Gia Lizares. Determinadong wika niya bago hinalungkat ang mga damit na pinagbibili niya noong magsimula siyang mag-gym. Mga damit yun na pang sexy. Isinabit niya yung lahat sa harap ng closet niya at nakangiting tiningnan isa-isa. Someday masusuot ko rin kayong lahat. Makikita ng onyang Reynold na yun. Huyo siya sa akin. Hinaplos pa niya ang maliit na baywang na mga yun bago kinuha ang dalawa pang pares ng damit. Ang isa ay pang gym, ang isang pares naman ay pamalit niya. Inilagay niya yun sa isang backpack bago nagpalit ng damit. Marami namang nagsasabi na maganda siya, nasobrahan nga lang sa pagkain. Pwede rin namang dumaan na lang siya sa makabagong teknolohiya para mapadali ang pagpapapayat niya. Pero mas gusto pa rin niya ang natural na pamamaraan dahil mas safe yun. Ngumiti si Gia sa sariling refleksyon sa salamin. Magbabalik loob na tayo. This time, seryoso na talaga ako sa goal ko. I will lose weight for my own good. Sabi niya bago lumabas ng kanyang silid. Nakasalubong niya sa may hagdanan ng kanyang ina. Oh, may lakad ka anak? Yes, Mom. Mag-gym lang po ako. Paalam niya bago humalik sa pisngi nito. Gym? Hindi ka pa kumakain, hindi ba? Mamaya na lang po pagbalik ko. O baka sa labas na lang po muna ako kumain. Sigurado ka ba? Yes, Mom. Bye. Teka, magbaon ka ng maraming tubig. Humingi ka kay Magda. Bilin pa nito. I will. Thanks, Mom. Mag-iingat ka, okay? Okay po. Tuloy-tuloy na bumaba si Gia, diretso sa kusina. Humingi nga siya roon ng ilang bote ng tubig. Bukod pa ang nakalagay sa tumbler niya. Pagkatapos, nagtungo na siya sa gym kung saan siya nagparehistro dati. Hindi naman niya ipinakancel ang membership niya, kaya pwedeng-pwede siyang bumalik anytime. Hi Sally, nariyan ba si Coach Dan?
Tanong niya sa receptionist ng gym na yon na matatagpuan sa 3rd floor ng isang 5-star hotel. Miss Gia? Oo, ako nga. Nahihiyang sagot niya. Alam niya kasi nadagdagan palalo ang kanyang timbang, kaya mas lumaki siya. Naku, Miss Gia, kayo nga. Mabuti po't naisipan ninyong bumalik. Tiyak na matutuwa niyan si Coach Dan sa inyo. Akala kasi niya sumuko na kayo eh. May nangyari lang kaya hindi ako nakakabalik ng mga nakaraang 2 buwan. Pagsisinungaling niya. Ganun po ba? Sige po, tuloy na po kayo. Medyo matao nga lang po ngayon kasi Saturday. Sige, salamat. Nagtungo muna si Gia sa locker room ng mga miyembro bago itinali ng mahigpit ang mahaba niyang buhok. Siniguro din niyang mahigpit ang pagkakatali ng sintas ng sapatos niya. Pagkatapos, hihinga-hingang tiningnan niya ang sarili sa salamin. Plus-size t-shirt na kulay itim ang suot niya. Ganoon din ang pang-gym niyang leggings. May armband pa siya bilang supporter. Kaya mo to, Gia. Aja. Malakas niyang wika bago kinuha ang tubigan niya at towel. Saka pa lang siya nagtungo sa pinaka-gym. Gaya nga ng sabi ni Sally, may karamihan nga ang tao. Gia? Napabaling siya sa kanyang likuran. Coach Dan! Nakangiting bati niya rito. Nakita niyang hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, napabuntong hininga ito nang muli siyang titigan sa mga mata. Hay, bakit ngayon ka lang bumalik? Sorry coach, long story. Sorry po talaga. Alam ni Gia kung gaano kahalaga ang disiplina sa sarili dahil yun ang turo ng kaharap niya. Ang kaso nga, nabulag siya sa peken pagmamahal. Are you really serious this time? Seryosong tanong nito. Yes coach, sorry po talaga. Hayaan niyo babawi talaga ako ngayon. I will make sure that I will change completely. Not just my figure, but also my eating habits. Ako na po mismo ang didisiplina sa sarili ko. Good. Kung ganon, magsimula ka na muna ulit sa basics. Marami akong kino-coach ngayon, kaya hindi ko muna ikaw mapagtutuunan ng pansin. But my friend is here. Siya muna ang aalalay sa'yo. Okay lang ba yun? Opo naman, coach. Alright. Vlad. Tawag nito sa lalaking nakatalikod sa kanila habang nagtitreadmill. Pinahinto muna nito ang treadmill bago lumingon. Kamuntikan pang maubos si Gia nang makilala ito. Ito lang naman ang lalaking tumulong sa kanya noong nakaraan. At ang makitang muli ang kakisigan nito habang tumutulo ang pawis sa buong katawan ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Para tuloy gusto na niyang kumaripas ng takbo at magtago. Yes? Anito nang lumapit sa kanila. Pwede mo bang tulungan muna itong si Miss Nizares? Member na natin siya noon pa man at dati na rin pumupunta rito. Natigil lang. Sabi ng kanyang coach. Okay, no worries. Ako na bahala sa kanya. Tumingin sa kanya ang 2 lalaki. O paano, dito ka muna kay Vladimir. Yun nga pala ang pangalan nitong kaibigan ko, /business partner. Okay, coach. Walang nagawa si Gia kundi ang tumango. At nang maiwan sila, hindi niya alam kung anong gagawin. Bakit naman sa lahat pa ng magiging business partner ni Coach Dan, ito pang lalaking to? Talaga ba pinarurusahan niyo ko, Lord, dahil sa kapabayaan ko sa aking sarili? At bakit palagi na lang ang lalaking to nakakakita sa aking kahinaan? Tanong niya sa isip. Have you weighed yourself? Tanong sa kanya ni Vladimir. Ha? Kailangan pa ba yon? Of course. Paano mo matatrack kung may changes sa ginagawa mo kung hindi mo ito ginagawa ng tama? Have you consulted a doctor before coming here? A dietitian? No, kasi nariyan naman si Coach Dan. Huminga ng malalim ang kaharap bago hinagip ang isang puting towel na nasa handle ng treadmill na inalisan nito at ipinuna sa sarili. Napakagatlabi na lang si Gia habang pinagmamasdan ang paggalaw ng mga muscles nito sa katawan. Bigla rin siyang nauhaw kaya mabilis siyang uminom sa bitbit na tumbler. Come with me. Anito maya-maya. Ha? Saan? Basta. Pero hindi pa ako nag-uumpisa. Hindi naman tayo aalis. I-check lang kita. I-check mo ako? Bakit? Para saan? Napailing ito. Para alam natin kung anong mas tamang gawin mo. Huwag ka rin mag-alala. I am a doctor by profession before shifting to business. I'm a dietitian to be exact. Doktor ka? Gulat niyang tanong. Bakit? Hindi ba halata sa itsura ko? Hindi naman. So ano, tara na. Narito na rin naman ang office ko. Huwag mo sabihin sa akin pag-aari mo ang building na to. Nanghuhula lang si Gia, pero hindi naman siguro tama ang kutob niya. Natawa ang lalaki.
Well, to tell you honestly, I own this place. Sa'yo ang buong lugar na to? Oo. Just like your family, mine also ventures in different businesses. Mas focus nga lang kami sa hotels, restaurants, and resorts. Napaisip siya sandali. Ibig sabihin, sa inyong Salweta Corporation? Sa akin, Miss Nizares, I own the Zulweta Corporation. Oh, I see. Tumango-tango si Gia. Nabasa na rin niya minsan ang tungkol sa pamilya nito sa mga business and leisure magazines, kaya may kaunti rin siyang nalalaman tungkol sa mga to. Kung hindi siya nagkakamali, matagal nang patay ang ama nito, kaya ang ina't nag-iisang kapatid na lang nito ang kasama nito sa buhay. Isang business tycoon ng lalaking ito at kaya niya ring anak ng bilyonaryo. Kaibahan nga lang, hindi siya nagtatrabaho. Asa lang siya sa automatic allowance na ibinibigay ng magulang niya at mga kuya. Hindi naman daw kasi niya kailangan magtrabaho. Marami siyang milyones sa bangko magmula pa noong baby pa siya. May income din siya mula sa shares niya sa mga negosyo nila na hinati-hati ng kanilang magulang para sa kanilang magkakapatid. Miss Nizares, tara na. Untag sa kanya ni Vladimir. Oo. Sumunod si Gia dito pagkatapos magpaalam sa kanyang coach na i-check muna siya. Hindi niya alam kung ano ba talagang gagawin nito. Pero wala namang mawawala kung magtitiwala siya sa lalaki. Total, doktor naman to. How do you want your diet? Was it less carbs plus exercise or intermittent fasting with exercise? Tanong nito habang sakay sila ng elevator. Top floor ang pinindot nito roon, kaya alam niyang hindi lang basta opisina ang pupuntahan nila. Ano ba sa tingin mo babagay sa akin? Nahihiyang tanong ni Gia. Well, pwede namang pareho. Para hindi magbigla ang katawan mo, pwede tayo mag-umpisa ng less carbs muna sa first month mo. Tapos, pagdating ng second month, kapag kaya mo na, gawin nating intermittent fasting. Magsisimula tayo sa 14-10 for 3 weeks. Saka natin i-level up ng 16-8 hanggang sa marating mong 18-6 or even higher kapag kayang-kaya na ng katawan mo. Ikaw ang bahala. Teka, paano palang consultation fee ko? Libre. Libre? Oo. Hala, hindi kaya malugoy ka sa akin? Kasi di ba itatrack mo rin ang lahat ng progress ko mula umpisa? I mean, baka makaabala ako sa'yo. Alam ko namang busy ka, tapos heto ako, dagdag pa sa responsibilidad mo. Napangiti ito. At kapag ganoong umingiti ang lalaki, nawawala ang tila mabagsik nitong anyo. Nakakapanginig kasi ng tuhod kapag seryoso ito. Lalo na kapag tumititig ang malaagilan nitong mga mata. Nag-iisa ka lang naman kaya no worries. I could make my schedule flexible only for you. Anito sa napaka-sexing tinig. Napalunok si Gia. Lahat na lang kasi ay kaakit-akit dito. Kahit ang simpleng paggalaw ng Adam's apple nito ay nakakalito ng isip. Hindi tuloy niya na malayang nakatulala na pala siya rito. Don't stare at me like that, Miss Gia. Baka kasi makalimot akong nasa elevator pa lang tayo. Ano? Agad niyang ipinilig ang ulo nang makita kung paanong tumaas ang sulok ng labi ni Vladimir habang nakatitig sa kanya. Ang sabi ko, huwag mo nang problemahin ng mga bagay-bagay patungkol sa trabaho ko. Mas natutulungan kitang maabot ang goal mo. Thank you. But seriously, bakit mo ba gustong pumayat? Was it because of him? Of course not. Ano naman paki ko sa unyangong ex ko? So bakit nga? Para sa sarili ko. Nakikita mo naman siguro kung gaano ako kalaki ngayon, hindi ba? I'm still young and sooner or later, alam ko magkakaroon ako ng problema sa kalusugan ko kapag pinabayaan ko ang sarili ko. Kaya ako naisip na magbalik loob sa gym at hindi to para sa gagong yun. Alright. Naniniwala na ako. Tatawa-tawang wika nito. Bakit tumatawa ka? May nakakatawa ba sa dahilan ko? No, it's just that you're so cute when you're making an argument. Bumubuka kasi ang bungod ng matangos mong ilong. Tapos, mas lalong lumalaki ang mga mata mong sadya ng malalaki. And don't forget about your lips which is twitching here and there. But naawat ang iba pang sasabihin ni Gia nang bumukas ang elevator. Tumambad sa kanya ang buong top floor ng building na yon na isang penthouse. May 3 kwarto yun at overlooking ng swimming pool and gym. Kompleto yun sa gamit. Halatang doon nakatira ang lalaki. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sabay silang napatingin ni Vladimir sa babaeng bigla na lang sumulpot mula sa kung saan. May dala-dala itong isang cake sa kamay
habang patuloy sa pagganta. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to... Natigil ito sa pagganta nang makita sila ni Vladimir. Napatingin dito ang babae, ganoon din siya. Hindi rin niya napigilan ang paglukob ng lungkot sa dibdib. She didn't know why, but thinking that the man beside her was already tied, parang hindi siya makahinga. What are you doing here? Tanong ng lalaki sa babaeng may dalang cake. Surprising you, pero hindi ko naman alam na ako pala mo sa sorpresa. Tumingin kay Gia ang babae. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang ginawa nitong paghagod ng tingin sa kanya. Sorry, sa ibang araw na lang siguro tayo mag-usap. Ani Gia kay Vladimir. No, we should start now kung seryoso ka talaga sa desisyon mo. Vela will go home now. Sagot nito bago binalingan ang babaeng tinawag na Vela. What? Naghintay ako sa'yo dito tapos pauuwiin mo lang ako? Yes, dahil may kailangan akong gawin. Trabaho to. But it's your birthday. Can't you just do it tomorrow? Oo nga naman, Vladimir. Bukas na lang. Hindi ko naman alam na birthday mo pala. Happy birthday na rin pala. Nahihiyang singit ni Gia sa dalawa. Thanks, but you don't understand what I'm saying, do you? Baling sa kanya ng lalaki. Napatungo na lang siya. Ayaw ko lang makaabala kung may gagawin man kayo. Natawa ng malakas ang lalaki na ikinaangat niya ng tingin dito. Nakita rin niyang tulalang nakatingin dito ang babae na para bang nun lang nito nakitang tumawa si Vladimir. Ano bang tumatakbo sa isip mo? Anong klase mo ang sinasabi mong gagawin namin? Namula ang mukha ni Gia. Aba, malay ko ba? Hindi ba birthday mo nga? Malay mo may date pala kayo or what? There will be no date or anything else. Dahil kasama kita ngayong araw. Naiintindihan mo ba? Pero, to make it clear, Vela is my sister. Vela, this is Gia Lizares. Pakilala nito sa kanila. Lizares? Utal nitong wika bago tumingin sa kanya. You're Gia Lizares? Sister of Wayne Lizares? Yes, bakit? Nahihiyang wika niya. Mali ko bang kapatid niya pala to? Ang layo kaya ng itsura nila. Do you know what your brother did to me? Napakunot ang noon ni Gia. What do you mean? Vela. Agad na awat ni Vladimir sa kapatid. Tiningnan siya nito ng masama. I can't believe this. Isinalya nito ang hawak na cake sa kanyang dibdib, kaya na-deform yun at tumapon ng iba. Vela! Tawag niya sa kapatid pero tuloy-tuloy lang to sa elevator. Napailing na lang siya nang mawala ito sa kanyang paningin. Ano bang ibig sabihin ng kapatid mo, Vladimir? Tanong ni Gia. Huminga siya ng malalim bago tumingin dito. He's your brother's ex. What? Yes. At kilala mo naman siguro ang kapatid mo pagdating sa mga babae. Yeah, but that was before. He's happily married now. But how about those women he hurt in the past? Hindi ba niya naiisip kung anong trauma ang binigay niya sa mga to? Tanong ni Vladimir bago dahan-dahang lumapit sa babae. Marahan naman itong umatras. Pero alam ko na pagsisihan na yun ni Kuya. I know that he didn't intend to hurt them, especially your sister. At naniwala ka naman. Alam mo ba kung anong nangyari kay Vela, ha? Alam mo bang gabi-gabi siyang umiiyak noon sa loob ng 2 buwan? Ni halos hindi siya lumalabas ng kwarto niya. Kung hindi pa dahil sa mami namin, hindi siya mapipilitang makihalubilo muli sa mga tao. And yes, she already passed that part of her life now. Pero nananatili pa rin ang iniwang peklat ng kapatid mo, kahit na may bago na siyang pag-ibig. Natigil si Gia sa pag-atras dahil pader na ang nasa likuran nito. Para itong pusang na corner at hindi makagalaw habang takot na titig kay Vladimir. I don't know what you were saying, so please, kung wala ka nang sasabihin, baka pwedeng bumalik na lang ako sa gym. Napataas ang sulok ng labi ni Vladimir bago tumayo ng tuwid. But I am not like your brother, Gia. Malayong malayo ako sa kanya. Hindi ako mahilig maglaro o manakit ng mga babae. I'm not also a vindictive person dahil masama ang nagtatanim ng galit sa kapwa. Ibig sabihin? Ibig sabihin hindi kita sasaktan. What happened to them is in the past now. Vela already moved on. Pero syempre, hindi pa rin niya maiiwasang maalala ang nakaraan. Lalo na kung may mga taong nagpapaalala nito sa kanya. Hindi nakaimik si Gia kaya binalot ng katahimikan ang buong paligid. Maya-maya, lumunok to. Hindi naman mapigilan ni Vladimir ang sarili na pagmasdan kung paano gumalaw ang mapupula nitong mga labi.
May malakas na pwersang nagtutulak sa kanya para angkinin yun. Pero malakas din ang ginawa niyang pagkontrol sa sarili. Can you move a bit? Hindi kasi ako makahinga. Usal ni Gia. Huminga siya ng malalim saka umatras. Alright, let's talk about your dietary plans. Ako nang gagawa ng menu for you para hindi ka na rin mahirapan. And just like what we've talked earlier, low carb muna bago IF. May alam ka naman siguro sa mga sinasabi ko, hindi ba? Oo naman. I did my research before about that. Noong gusto ko sanang magbawas na ng timbang. Kaso hindi nagtuloy-tuloy? Oo. And may I know why? Para maiwasan na rin nating maulit pa. Matagal na hindi ito nakasagot. Pakibot-kibot lang ang mga labi nito, kaya hayon na naman ang damdaming nagtutulak sa kanya para halikan to. What the hell, Vladimir? Sabik na sabik lang. Kastigo niya sa isip. I could clearly see na dahil to sa kanya, hindi ba? Did he tell you that he will love you no matter what? Anya nang hindi ito kumibo. Paano mo nalaman? Dahil nakikita kong gagawin mo lahat para sa kanya. What? No, hindi kaya. Kaya nga ako nakipaghiwalay sa kanya kasi ayoko na. Ayaw mo na dahil? Dahil loko-loko siya. Talaga? O baka naman nagbago na ang isip niya dahil hindi na siya komportable kapag magkasama kayo? Kitang-kita ni Vladimir ang pagdaan ng matinding sakit sa mga mata nito. Alam mo, hindi pinag-aaksayahan ng panahon ng mga ganong klase ng lalaki. Tama lang ang ginawa mong pag-iwan sa kanya, Gia. Nakagat nito ang labi na sandaling nagpatigil sa kanyang paghinga. God, what was happening to me? Hindi naman ako ganito sa ibang babae ah. Bakit ba parang may kung ano siyang binubuhay sa akin na hindi ko maintindihan? Why are you helping me? Tanong nito na umawat sa kanyang pag-iisip ng kung ano-ano. Titig na titig to sa kanyang mga mata. Because I don't want you to pity yourself and lose your confidence. I also don't like seeing people hurt themselves just because they feel that they don't belong. Lahat tayo may karapatang mabuhay sa mundong to. Ang sumaya. And I want you to feel all of that. Isa pa, may kung anong damdamin kang pinupukaw sa akin. Dugtong niya sa isip. Totoo yon. Pagkatapos niyang ipahatid noon si Gia, nakaramdam siya ng panghihinayang na hindi niya ito sinamahan. Ilang beses niya ring tinangkang tawagan ito o puntahan sa mga to. Pero sa huli, nadala siya ng isiping isa pa rin tong Lizares. Dahil nang malaman niyang kapatid ito ni Vince, unang pumasok sa kanya ay si Vela at ang mararamdaman nito. Pero kanina, nang makita niya itong muli, parang lumukso ang puso niya sa duwa. He knew that kind of feeling. But then again, there's these voices inside of him that's telling him to stop. Lalo na nang makita niya ang reaksyon ni Vela kanina. Ngunit gaya rin ang sinabi niya, ang nakaraan ay nakaraan na. Wala yung kinalaman sa kahihinatnan ng buhay niya sa hinaharap. You want me to be happy? Bakit? Tanong ni Gia na nagpabalik ng isip ni Vladimir sa kasalukuyan. Dahil gusto ko. Tama na bang sagot yun? Oo, salamat. You're welcome. Halika na, magtimbang ka na. Kailangan nating makuha ang BMI mo o body mass index para malaman ko rin kung anong level ng obesity mo at kung ano lang ang dapat na ideal weight mo. Sa ganong paraan, mas madali kong magagawa ang meal plan mo at daily routines. Mas mainam rin na 3 to 4 times a week ka sa gym. Tapos, walking or jogging sa labas. Mas nakakatulong kasi ang makakita ng mga tanawin, lalo na kung magandang kapaligiran. Mas nakakaaliw at hindi mo maiisip ang ginagawa mo. Hanggang mamalayan mo na lang na tapos na pala ang routine mo sa araw na yun. Do you know how to ride a bicycle? Yes, why? We could alternate walking and jogging with cycling. Yun kung papayag ka lang naman. Para mas safe ka kahit dun lang sa village nyo or sa amin. What do you think? Ikaw ang bahala. Basta hindi ako makakaabala sa'yo. No, hindi naman. Kaya mula ngayon, I'll be your personal coach, doctor, and even a chef. Anya rito. Ano? Totoo ba yan, Vladimir? Bakit hindi mo mapanindigan ha? Sabi ng kabilang bahagi ng kanyang isip. Okay, sige. Kung ayos lang naman kay Coach Dan. Dan will agree with me. We're business partners, remember? Nakangiting wika ni Vladimir. And he realized that he was smiling again since he met her this morning. Seryoso kasi talaga siyang tao. Sige, sagot nito. Doon na nga nag-umpisa ang halos araw-araw nilang pagkikita ni Vladimir. Dahil wala naman trabaho si Gia, mas madali para sa kanya ang sundan ng kanyang daily routines.
Let's try another lap? Tanong sa kanya ni Vladimir. Nasa Tagaytay sila dahil doon nito naisipang dalhin siya para sa kanilang morning jog. Nagulat pa nga si Gia dahil napakalayo na yun sa Maynila. Pero mabilis lang din ang biyahe dahil madaling araw sila nagtungo roon. Wala pang 1 oras at kalahati. Katuwiran din ng lalaki, wala itong trabaho dahil Sabado. Pagbaba pa lang nila sa kotse ay nasa na agad ni Gia ang pinigsamang malinis na hangin at malamig na klima. Mafog pa ng oras na yon at madalang pa ang mga tao sa pinuntahan nilang pasyalan na sadyang dinarayo ng mga turista at mga nagja-jogging sa umaga. Nakakaganang mag-jogging doon, lalo pa at nakatambad sa lugar ang overlooking Taal Volcano. Can we rest for a little while? Tanong niya sa lalaki habang hihinga-hinga. Sabay pahid ng palad sa tumatagaktak na pawis sa kanyang noo. May 2 buwan na rin ang nakalipas mula noong nag-umpisa sila. So far mula 90 kilos, naging 80 kilos na lang siya. At ang sabi ni Vladimir, kailangan daw nilang ma-achieve ang ideal weight niya na 47 to 64 kilos sa loob ng 6 na buwan. Nasa 2nd level kasi ang obesity niya at kapag hindi raw yun maaagapan agad, baka kung ano pang sakit ang makuha niya. How about we walk? Anito habang nakatingin sa kanya. Malapit pa lang sumikat ang araw, pero kitang-kita niya ang nakabadhang pag-aalala sa mukha nito. Hindi tuloy niya mapigilang kiligin. Yeah, that's fine. As long as we will just walk for a moment. Nagawa ko na naman ng 5 laps na sinasabi mo, hindi ba? Yes, and you're doing great, Gia. How does it feel now? Mabigat pa rin ba pakiramdam mo sa katawan mo? Not that much. Medyo mas magaan na siya ng konti. And that's all thanks to you. Well, you're determined, kaya mas dapat na palakpakan mo ang sarili mo. Kasi kung hindi ka porsigido, wala talagang mangyayari. Still, salamat pa rin, Coach. Ngumiti si Gia kay Vladimir. At kung hindi siya nagkakamali, sandali itong natigilan. Magnificent. Usal nito na halos tinangay lang ng mabining hangin sa tenga niya. Mas lalong lumapad ang pagkakangiti niya. Baka naman ma-inlove ka na ng lagay na yan sa akin. Napakurap-kurap ito na ikinatawan ni Gia. Wala, ang sabi ko tara na. Pwede ba ako mag-cheat ngayon? Tanong niya rito. At bakit naman? Wala lang, masaya lang ako. Saka ang sarap kaya magkape dito sa Tagaytay. Wait, masaya? At bakit ka naman masaya? Basta lang. Basta lang? Bakit? May gana ka ba talagang ulit-ulitin lang ang mga sinasabi ko, Coach? Mabilis niyang putol rito. Gusto ko lang namang malaman ang dahilan. Masama ba? Kung ayaw mong ipaalam, wag na lang. Bawal ang cheat day. Sabi nito at parang batang nagmarcha paabante sa kanya. Napahagik-gig si Gia. Kahit papaano, kilala na niya ang ugali ni Vladimir. Kapag inis ito, inis talaga to. Pero madalas seryoso ang lalaki. Nagugulat na nga lang siya kapag bigla na lang itong tatawa. Istrikto rin to. Iyon ang dahilan kaya madaling bumaba ang timbang niya. At higit sa lahat, pinangatawanan din nito ang pagiging chef nito. Madalas, luto nito ang kinakain niya. Hindi ba talaga pwede? Sige na, please. Habol niya rito. Pinagsaliko pa niya ang 2 palad sa harapan. Tumigil ito. Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit ka nga masaya? Kasi may progress ako. Halata naman sa katawan ko, hindi ba? Yun lang? Bakit, Coach? May iba pa bang dapat na dahilan? Inirapan siya nito. Napahagalpak naman siya ng tawa. Ang cute kasi nitong tingnan kapag umiirap. Alright, no cheat day. Pinaglololoko mo ako eh. Inis nitong wika. Grabe ka naman, Coach. Para tumawa lang, hindi na agad. Oo, Gia Lizares. At bakit ba hindi ko alam na may pagkapilya ka pala? Aba, malay ko naman sa'yo. Baka nasa isip mo na porket mataba na ako, hindi na ako marunong lumaban at manginis. Hindi naman ako basta-basta magpapaapi, ano? Mataba na nga ako tapos duwag pa ako. Kung noon siguro oo, lalo na kung sa ibang tao. But I almost past that era. Malapit nang matapos ang pagtatago ko dahil sa insecurities ko sa katawan ko. I'm loving myself now. Mahabang turan niya bago ito nilagpasan. Subalit may ilang segundo pa ang nakalipas ay nananatiling tahimik lamang ang likuran niya. Napalingon si Gia. Nakatayo pa rin si Vladimir sa panag-iwanan niya rito ang pwesto. Hey coach, come on! Aabutan tayo ng sikat ng araw kapag hindi ka gumalaw dyan. Sige ka. Anya.
Gumalaw naman ito at naglakad patungo sa kanya. Yun nga lang, wala na namang kakislap-kislap ang mga mata nito. Don't you ever say that word again, Gia. Seryosong wika nito at tuloy-tuloy lang ang lakad. Ha? Ang alin? Habol niya sa lalaki. You're not fat, okay? You're just healthy. So don't use the word mataba, lalo na kung ako ang kaharap mo. Because I will make sure you will forget that word. At ano namang gagawin mo, Aber? Gia, don't push me to my limits. Kasi kahit narito tayo, gagawin ko talaga. Ang ano nga? Basta. Anong basta? Ano nga yun, Coach? Huminto ito at dagdi siyang hinarap. I'll kiss you if you don't stop that playful mouth of yours. I swear. Natameme si Gia sa narinig. Sa huli, siya ang naiwanan ng lalaki. Dahil hindi lang ang paglalakad niya ang naging sanhi ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Maging si Vladimir din at ang mga inaasta nito. Napatingin siya sa direksyon ng Taal Lake. Nag-uumpisa ng sumikat ang araw kaya naman ang ganda niyong tignan. Kumikinang sa paningin. Hindi rin niya napigilan ang sarili na kunan niyo ng magkakasunod na larawan gamit ang kanyang cellphone. Dangerously beautiful. Parang siya lang. Anya sabay lingon kay Vladimir. Subalit natigilan siya dahil nasa tabi na pala niya itong muli. You really like photography, ha? Sabi nito. Nakapamulsa ito at kagaya niyang tumutulo na ang pawis sa buong katawan. Malamig sa Tagaytay pero hindi naman yun nakabawas sa init na nadarama niya. At mas lalong uminit ang paligid nang tumabi sa kanya ang lalaki. Sometimes all I need is a peaceful place like this. Malayo sa ingay, polusyon at sariwa ang hangin. Ikaw ba? Baling nito sa kanya. Ako? Ganun din. Ngumiti siya at pinagmasdan din ang magandang tanawin sa kanilang harapan. May I ask what will you do after achieving your goals? Pagkatapos ng lahat ng to? Simple lang. Gusto ko rin magtrabaho sa kumpanya namin. O kaya magkaroon ng sariling negosyo. Never ko kasing naranasan na magtrabaho. Pinasubok lang ni Dad sa akin nung college ako. Pero di naman nila ako pinush na mag-handle ng isa sa kumpanya namin. Kaya na raw yun ng mga kuya ko. I've been on the sidelines since I became what I became. Hindi naman yun kagustuhan ng pamilya ko. Dahil sarili ko yung desisyon. Ang hirap kasing maikumpara lalo na kung ang nanay mo dating artista. Tapos yung mga kuya mo pantasya ng bayan. Huminga muna ng malalim si Gia bago muling nagpatuloy. Hindi ka naman siguro nila hinuhusgahan. Pamilya mo sila eh. Mahal ka nila. Hindi nga. Spoiled ako sa kanila, lalo na kina kuya. Kahit kumain ako ng kumain, hinahayaan lang nila ako basta happy raw ako. Pero ang masyadong perpekto nilang appearance ang dahilan kaya madalas ay bumubukod ako sa kanila. O kaya palagi lang ako nasa mesa namin, lalo na kapag may mga event kami pinupuntahan na required akong sumama. In and out of the country din ako. Many will say that I am a spoiled brat princess dahil hindi ako nagtatrabaho, pero panay ang lakwatsa ko. Pero ang hindi alam ng mga tao, gusto ko lang itago ang sarili ko at pumunta sa bansang walang nakakakilala sa akin at walang magkukumpara sa kung kadi-kanino. I'm free to do what I want outside the country. But sometimes, may mga na-encounter din akong mapanghusga. Well, hindi naman talaga yun mawawala. Sa kahit na saang lugar, meron at meron pa ring lalait sa'yo. I understand pero kailangan mo ba talagang itago ang sarili mo? You are beautiful as you are, Gia. Hindi mo ba alam yun? I know. Pero hindi naman lahat ng tao ay kagaya mong iba ang basehan pagdating sa uri ng kagandahan. Hindi lahat ng tao kagaya mo at ng pamilya ko. For some people, I am the fat princess who spent a lot of money just to fill my stomach. Pero kasalanan ko rin naman. Nawalan ako ng disiplina sa sarili ko dahil na rin alam kong tanggap ako ng pamilya ko kahit na mataba ako. Hey, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong babanggitin ng salitang yan sa harapan ko? Inis nitong bumaling sa kanya. Nakagat ni Gia ang pang-ibabang labi. That's the hard truth, Vlad. Tanggapin na lang natin dahil ako mismo, tanggap ko naman yun. Pero kaya nga nagsusumikap ako magbago ang sarili ko, hindi ba? Para mawala na ang bansag na yun sa akin. Para hindi ako magkasakit. At para na rin mismo sa sarili ko. Sabi mo nga, para sumaya ako. Masaya ka naman ba? Oo naman. Never pa ako naging masaya sa buong buhay ko. Well, except for having a supportive family of mine. Pero yung nag-uumapaw talaga sa puso ko, ngayon lang, when I started to accept myself and be the best version of me. It's when I started to love myself as whole, even those imperfections of mine. Napangiti ang lalaki. I'm glad to hear that coming from you.
Kasi may mga tao talagang hirap na tanggapin ang sarili nila, lalo na ang kanilang mga kahinaan o kakulangan. Pero hindi naman ibig sabihin ng kahinaan ay kahinaan nga. Ganon din ang kakulangan natin, dahil wala namang perpektong tao. Minsan yung kakulangan mo, ganon din sa iba. O minsan yung kalakasan mo, siya namang kahinaan ng iba. And yes, ang kahinaan natin ay nagagamit pa rin natin bilang ating lakas. Just like what you are doing, Gia. Alam mo kahinaan mo ang pagkakaroon ng kakaibang figura. Kaya itong nagsilbi mong lakas para baguhin ang iyong sarili sa paraang ikaw mismong magdidikta. Sa paraang alam mong mas ikabubuti mo at hindi ka sasama. So yeah, let's love our imperfections and stop body shaming other people. It should be that way. Sang-ayon ni Vladimir. Well, sana nga matutuhan ng ibang tao ang ganyang pag-iisip. Ani Gia. They will, if there's a voice who could enlighten them. Tama ka naman. Pero gaya pa rin ng sinabi mo, iba-iba ang mga tao. Hindi lahat makukumbinsi mo kahit pa ilang beses mong sinabihan na masama ang mangutyan ng kapwa. Lalo na dito sa Pilipinas. Makakita lang sila ng mataba o maitim, lalaitin agad nila. Na para bang ang perpekto nila para husgahan ng kapwa nila. I've been to many countries at masasabi kong sa Pilipinas mas malala ang body shaming. I agree with you. Napansin ko rin yan. Tama ka rin na nasa tao talaga ang pagbabago. Pero matanong ko lang, ano namang business kung sakasakali ang naiisip mong itayo? Since I'm on my way of being a better me, gusto ko sanang i-share ang mga natutunan ko within my journey. I want to put up a restaurant. A healthy kind of restaurant. I was thinking that the food doesn't have to be expensive para maabot natin ang mga goal natin. Like kung may plano magpapayat or just to be healthy. Yung alam mong hindi naman aaray ang bulsa mo pati ng kalusugan mo kapag kinain mo. A food not just for the soul, but for the better of our health and worth of our money. Ani Gia na anime nangangarap. Really? So may naisip ka na bang pangalan? Aha. Ano? Better Butter Me. Ang cute, di ba? Kinikilig na wika niya sabay hampas sa balikat nito. Natawa naman si Vladimir. Mas cute ka naman. Ha, nakakatuwa. Hindi nga, cute ka nga, Gia. Ewan, halika na nga. Kung ayaw mong mag-treat day ako, tumakbo na lang tayo. Kasi puro pagkain ang tumatakbo sa isip ko ngayon dahil sa'yo. Yaya niya sa lalaki bago nag-umpisa sa mabagal na pagtakbo. At kasalanan ko pa pala. Paano kung sabihin ko sa'yo gusto kong dumaan tayo sa mushroom burger at RSM? Papayag ka ba? Biglang napahinto si Gia at mabilis itong nilingon. Mushroom burger? RSM? Really? Oo nga. Reward ko na rin sa'yo. Total naman, nahit mo na ang goal mo sa loob ng 2 buwan. Isa pa, vegetarian-friendly naman ang mushroom burger. Sa RSM naman, may mga bagay ring pagkain sa'yo like their ensalada ng apalaya, tuyong tawilis na may kamatis at itlog na pula, and their bulalo. Ano, game ba? Of course! Hindi ko yung tatanggihan, no? Babawi na lang ako sa workout sa next day. Tara na! Bigla akong lumakas, Vlad. Siguro 3 laps kaya ko pa. Natawa na lang si Vladimir sa tinura niya. Sa paglipas ng higit 5 buwan, hindi lang naging happy pill ni Vladimir si Gia. She became his friend. Subalit, alam niya sa sariling hindi lang pagkakaibigan ang nais niya dito. Pero dahil lalaki siya at nauunawaan niya ang sitwasyon ni Gia na may mga gusto pa itong gawin, hindi muna niya sinabi ang totoong pagtingin dito. Ngunit may mga pagkakataong hindi niya yun naitatago, kagaya na lamang sa gabing to. Inimbitahan niya si Gia na maging date sa isang party na pinaunlakan naman ito. Pero dahil sa malaking ipinagbago ng pangangatawan ng dalaga, hindi na lang siya ang lalaking napapalingon sa tuwing dadaan to. Marami na, at yun ang ikinaiinis niya. You're already beautiful, but don't you think it's too revealing, Miss Dezares? Tanong niya habang naroon na sila sa table na laan para sa kanila. Nakasuot ito ng silk na blue evening gown. Medyo hapit yun sa bandang itaas at may malaking uka sa likod. Labas din ang firm nitong mga braso at ang napakakinis nitong leeg. Idagdag pa ng pumayat ito, mas lalong nakita kung gaano kayaman ang hinaharap nito. Kaya naman, kahit na hindi naman revealing ang harap ng suot nito, hindi pa rin maiwasang mapansin yun. Napatingin si Gia sa sarili. To revealing? Sabi naman ni Mami bagay na bagay raw sa akin. Tuwang-tuwa nga siya kasi ngayon, naghihiraman na lang kami ng damit. Biruin mo nga naman, I lost 33 kilos in almost 6 months. Na-achieve ko na talagang goal ko. Sabi nga ni Mom, magkamukha na raw kami.
Ganitong-ganito raw siya nung dalaga siya at nag-aartista pa. Napabuntong hininga na lang si Vladimir. Kapag ganoon si Gia, wala na siyang rason para kontrahin pa ito dahil kitang-kita sa mga mata nito kung gaano ito kasaya. So, are you happy? Tanong niya. Of course I am. Palagi, araw-araw. And that's all because of you, Coach Doc. Kung ganoon, ano na ngayon gagawin mo? I think you don't need me anymore. You already kept your daily routines, kaya hindi mo na kailangan pa ang tulong ko. Ha? Tinatapos mo na bang pag-coach sa akin, Vlad? Wala na namang rason para hindi, di ba? Payat ka na at healthy. I'm sure naman may sarili kayong gym sa bahay. Pwede ka nang doon mag-gym anytime you want without my guide. Lumatay ang matinding lungkod sa mga mata nito. Gusto sanang bawiin ni Vladimir ang kanyang mga sinabi, pero hindi naman niya magawang ibukang muli ang bibig. Gia, is that you? Anang tinig sa gawing kaliwa nila. Sabay silang napabaling roon ng babae para lamang mas lalo siyang mainis. Reynold? Oh my God, it is you! Sa pagkagulat nila, kagyat na niyakap ng lalaki si Gia na hindi naman nakakilos. Sabi ko na nga ba magagawa mo rin pumayat? Tamang ginawa ko kasi magiging motivation mo yun. Akmang kokwelyohan na ni Vladimir ang lalaki pero malakas na itong naitulak ni Gia. What? What are you saying? Tanong nito. I broke up with you so that you could change completely. And look at you now. You look fantastic. She is, and she's magnificent as always. At matagal niya na yung alam. Mariing wika ni Vladimir bago hinawakan ng kamay ni Gia na nasa ibabaw ng lamesa. Sinundan naman yun ng tingin ng lalaki bago siya tinitigan sa mga mata. Alam mo bang kahit ano pang maging size ni Gia, she always stands out the most from others? She's like a precious gem that shines brightly because she is what she is. Dahil hindi basihan ang size ng katawan ng isang babae para mahalin mo ito ng buong buo. Ang pagmamahal, sa puso tinitingnan, hindi sa panlabas na anyo. Right, honey? Malambing na tanong ni Vladimir sa natigilang si Gia. Honey? Gagad ni Reynold. Yes, we are a couple. Hindi naman siguro kami magiging magka-date ngayong gabi kung hindi. Gia, totoo bang sinasabi ng lalaking to? Duro kay Vladimir ni Reynold. Mind your manners, mister, whoever you are. Baka nakakalimutan mo kung nasan tayo. At baka hindi mo rin ako nakikilala. I can make you one-handed if you don't stop harassing us. At inis na tinabig ni Vladimir ang kamay nito. Pwede ba tumigil ka? Hindi ikaw ang kinakausap kong lalaki ka. Baka hindi mo alam, mahal ako ng babaeng sinasabi mong honey mo. Ha? Mahal? Kaya pala iniwan mo siya noon at pinahiya dahil sa timbang niya. How dare you? Sinabi ko na ang rason ko, di ba? Sa tingin mo maniniwala si Gia sa'yo, lalo na ako. At hindi ka na rin kakausapin pa ng kasintahan ko dahil sinabi ko. Binalingan niya si Gia na sa kanya pa rin nakatingin. Honey, let's dance? Hindi agad nakahuma ang dalaga. Umuo ka, Gia, dahil mapipilitan akong buhatin ka sa gitna ng dance floor kapag napahiya tayo sa gunggong mong ex na to. Dalangin niya sa isip. Napahinga siya ng maluwag at napangiti nang madaling tumango at ngumiti pa sa kanya ang dalaga. Hudyat na payag ito. Excuse us. Anya kay Reynold sabay tayo at inalalayan si Gia. By the way, don't you ever come closer to my girlfriend again. Kung ayaw mong maturuan ng leksyon ng isang zulweta. Sabi pa niya sa natigalgal na lalaki bago nila ito iwanan at nagtungo sa gitna ng dance floor. May ilang segundo na rin silang sumasabay sa malamyos na tugtugin nang makuha niyang magsalita. Are you okay, Gia? Yeah. About what you did. Thanks. You don't have to thank me. Lahat ng sinabi ko kanina, totoo. What do you mean, totoo? Matagal niya itong tinitigan sa mga mata bago huminga ng malalim at tumigil sa pag-indak. Would you believe na unang kita ko pa lang noon sa'yo, gusto na kita? Gusto ko ng ugali mong palaban. Did you know na ikaw pa lang ang babaeng nakasampal sa akin? Natawa siya. Vlad? Yes, Gia. I like you. I admit nag-alinlangan ako nung umpisa dahil ex ng kapatid ko ang kapatid mo. Pero sabi ko nga sa'yo, their past was not mine to meddle with. Kung anong meron sa kanila, labas na ako ron. Tayo. Pero hindi ko naman sinasabing hindi ako nakadama ng galit sa kapatid mo dahil sa ginawa niya kay Vela. Nasaktan niya ang kapatid ko at bilang isang kuya, natural lang yun. Pero nakabangon na si Vela at alam kong darating ang panahon na matatanggap niya kung anong pasya ko. Saglit siyang tumigil, marahang umiti. You changed so much, but not in the way you think.
The woman I fell for isn't the one who lost the weight. It's the one who learned to love herself along the way. Napatitig si Gia, tila nagulat sa biglang lalim ng tono niya. So please, Mahinang dagdag ni Vlad, kinuha ang palad ng dalaga. allow me to show my heart to you. Dinala niya ang kamay nito sa kanyang mga labi habang hindi inaalis ang tingin dito. Kaya kitang-kita niya kung paano nangilid ang mga luha ni Gia. I know na masakit ang mga pinagdaanan mo sa ex mo at hindi naman ako nagmamadali. Pero sana, wag mo ring isara ang puso mo sa akin, Gia. Hayaan mo akong gumamot sa iyong mga sugat na hindi pa rin naghihilom hanggang ngayon. Hayaan mo akong mahalin ka sa paraang alam ko. Let me prove to you that I am sincere, that my feelings for you is true. Masuyong hinaplos ni Vladimir ang makinis nitong pisngi. Gusto kita, Gia, at mahal na rin kita. Napangiti ito ng malapad. I think you don't need to wait. Kasi sino ba naman ako para palikmasin pa ang pagkakataong to? Nakilala na naman kita, naging kaibigan at kasangga. You were there when I needed someone who would listen to me. You believed in me. Ikaw rin ang kauna-unahang taong nagsabi sa akin na hindi sukutan ng kagandahan ng panlabas na anyo, kundi ang kung ano nasa sa loob nito. Ibinalik mo ang kumpiyansa ko sa sarili. Tinuruan mo ako mahalin ang sarili ko at ang alagaan to. You showed me many things. Thought a lot I should have done before. You bring the best in me, Vlad. So how can I not accept you? Kasi alam ko sa sarili ko, hindi na ako makakakita pa ng kagaya mo. Ikaw lang din ang lalaking nagtiyaga sa mga reklamo ko kapag napapagod na ako at suko ng mag-exercise. Lagi kang may wisdom para magpatuloy ako. Gusto ko rin malaman mo na gusto rin kita, Vlad. Ibig bang sabihin, tayo na? Nakangiting tumango ito. Yes, Vlad. Tayo na dahil gusto rin kita. Dahil mahal din kita. Oh, thank God. I love you so much, Gia. At walang sabi-sabing inangkin niya ang mga labi ng dalaga. They could hear loud gasp around them, but they didn't care at all. All that mattered was their hearts united as one. And just like in the movies, naging maganda ang takbo ng pagsasama ni Vladimir at Gia. Vladimir is a kind of man any woman could wish for. Walang araw na hindi siya masaya, lalo pat hindi ito nangingiming ipangalandakan sa lahat kung gaano siya nito kamahal. Naipakilala na rin siya nito sa pamilya nito, at ganoon din naman siya nito. Pareho namang masaya ang kani-kanilang pamilya para sa kanila. Hanggang sa isang beses, nakatanggap ng mensahe si Gia sa kapatid ni Vladimir na si Vela. Gusto siya nitong makita at makausap. Hindi naman siya nagdalawang isip na paunlakan to. Subalit nagtaka siya nang ang madat ng lugar ay wala namang kahit na anong tao. It's a wide, empty space inside a newly built structure in the heart of the bustling city. Vela? Tawag niya sa babae. Vela? Muli niyang tawag nang wala siyang marinig na tugon. Hahakbang na sana siya palabas nang may marinig siyang bumagsak na kung ano sa likod ng pader. Biglang kinabahan si Gia. Vela, nasan ka? Narito ka ba? Surprise! Ay, halimaw ka! Napasa po si Gia sa dibdib nang bigla na lang lumabas mula sa kung saan si Vladimir at Vela, na may hawak na cake. Pakiramdam niya tuloy ay tumigil sa pagtibok ang puso niya. Hey, honey. Sorry kung nagulat ka namin. Madaling napalapit sa kanya ang kasintahan nang makita siguro nitong namumutla siya. Ibinaba naman ni Vela ang cake sa nag-iisang lamesa roon. Gia, are you alright? Tanong naman ng babae na puno rin ng pag-aalala ang muka. I hate you. Malakas niyang hinampas sa braso ang kasintahan. Agad naman siyang niyakap nito. Sorry, okay? Sorry. Shh, don't cry, please. Anito habang patuloy sa paghagod sa kanyang likod. Akala ko kung ano na. Akala ko may nangyari ng masama kay Vela. Tapos ganito pala. I hate you. OA na kung OA pero muntik na ako makatakihin sa puso dahil sa inyong magkapatid ah. Sorry na po, hindi na po mauulit. Promise. Sorry, Gia. Singit ni Vela. Hindi ko naman alam na matatakotin ka pala at nervyosa. Wala naman kasing sinabi sa akin si Kuya. When I talked to him last night, sabi niya mas mainam daw na tulungan ko naman siyang isurpresa ka. But believe me, gusto ko talagang kausapin ka dahil na rin sa inasal ko nung una tayong magkita. Gusto ko lang linawin na okay naman na talaga ako. Na wala akong intensyong kahit na ano dahil mahal ko ang kuya ko. All I want is maging happy siya. Paliwanag pa nito. Tumingin naman siya rito. Talaga? Napatawad mo na si Kuya Vince? Actually, I met him last week together with his wife Alexa.
Yun ang kauna-unahang beses na nakita ko siya after what happened to us 3 years ago. Nagbatian kami at nagkayayaang kumain sa labas. I admit at first, I was so awkward around them. Pero dahil na rin nga sa inyo, nawala yun. We talked about the two of you. And yes, your brother asked for forgiveness, which I give. Wala na rin namang rason para patuloy ako magalit sa kanya. Kasi ang totoo, kasalanan ko rin naman ang mga nangyari sa amin noon. Ako naman talaga ang umasa. Ang nag-ilusyong kami kahit wala naman siyang sinasabi. So ayun, dahil na rin kay Alexa, tuluyan na ako naging okay. Isa pa, something big is coming for us. Napatingin ito kay Vladimir. Ganoon din naman ang ginawa ni Gia. Ano yun? Curious na tanong niya rito. Ngumiti ng malapad ang kanyang nobyo. Ako na ba magsasabi sa kanya, sis? Tanong ni Vladimir sa kapatid. Well, Vela here is 2 months pregnant. Siwalat ni Vladimir. What? Bulalas ni Gia. Yes, at ayaw ka ng stress sa buhay. Gusto ko lang ay maging happy kami ni baby. Oh, congrats! I'm so happy for you. Niyakap niya ito. Pero mas magiging happy ako kung ikaw ang magiging sister-in-law ko. Natawa siya. Yun ay kung... Gia. Putol ni Vladimir sa iba pa niyang sasabihin. Napabitaw siya kay Vela at napatingin sa kasintahan. Natutop niya ang bibig nang makitang nakaluhod na ito sa harapan niya habang hawak ang nakabukas na pulang kahita. Kumikinang roon ang isang diamanteng kasinlaki ng kuko niya sa daliri. I love you, Gia. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Will you marry me? Sunod-sunod siyang tumango habang nangingilid ang mga luha. Yes, of course. Madali namang isinuot ni Vladimir ang singsing sa daliri niya bago tumayo at siniil siya ng nagbabagang halik. Nagulat pa siya nang may sumabog na konfeti sa buong paligid. Pagkatapos ay lumabas ang kanilang buong pamilya sa pinanggalingan nito at ni Vela kanina. Surprise again. Ani Vladimir habang nakaakbay sa kanya. Congratulations to both of you. Masayang-masaya ako para sa inyo. Anang kanyang ina na maluha-luha pa siyang niyakap. Thanks, Mommy. Thank you for everything. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo. Anito na ikinakunot ng kanyang noo. Bahagya niyang inilayo ang sarili sa ina. Ano pong ibig niyo sabihin, Mom? Tumingin muna ang ina ni Gia sa kanyang kasintahan bago sumagot. Nang kausapin kami ni Vladimir para hingin ang kamay mo, sinabi niya sa amin kung ano mga pinagdaanan mo. And I'm so sorry, baby. Kung ganoon ang naramdaman mo noon, kung feeling mo palagi kang nag-iisa, if you feel left out because of your physical look. Mommy, don't say that. Hindi naman po ako galit sa inyo eh. Ako naman po nagpabaya sa sarili ko noon. No, baby. Mali rin talaga kami kasi hinayaan ka namin. That's because you are our only princess. Hinayaan ka namin sa mga gusto mong gawin. Even how you took care of yourself. Dapat pala naging mas attentive kami noon ng daddy mo at ng mga kuya mo. Dapat naisip din namin na hindi naman talaga maganda sa kalusugan mo ang nangyayari. We should step up instead of pushing you to do whatever you want. Imbis na sitahin ka namin, tinolerate ka pa namin sa mga gusto mo dahil akala namin doon ka sasaya at bubuti. Pero ako pa rin po ang umubuso sa sarili ko, Mom. Pinabayaan ko ang sarili ko tapos may insecure ako at mahihiya sa naging resulta ng kababayaan ko. Pero tama ang mami mo, Iha. Mali rin kami. Singit ng daddy niyang si Cedric. We failed to protect you to the scrutiny of the people who don't really know you. We failed to protect you from yourself. At nung nasa lowest part ka ng buhay mo, wala pa rin kami dahil naniwala kami sa mga sinabi mong kaya mo naman. Dapat pala naging mas makulit kami, naging mas mapagmatsyag. We should be there for you. But instead, Vladimir was there for you. And that I am grateful for him. Napangiti si Gia. Yun na nga po, may tao namang nakaalalay sa tabi ko, kaya wala na po kayong dapat na alalahanin pa. Kasi okay na po ako. Vlad showed me what I'm capable of. At dahil na rin sa affirmation ko sa inyo na kaya ko naman, nakilala ko siya. Thanks to you, dumating ang lalaki magmamahal sa akin ng tapat at hindi ako iiwan dahil lamang mataba ako. Vlad taught me to love myself and be confident kahit na ano pang size ko. Dahil hindi naman basihan ng kagandahan ng panlabas na anyo. It's what you feel inside your heart. Muli siyang niyakap ng kanyang mga magulang. Mahigpit na mahigpit yun. Alam niya, kulang ang mga salita para sabihin talaga sa mga itong ayos na siya. Dahil hindi naman talaga siya nagtanim ng kahit na anong sama ng loob sa mga to. You know what po? I'm the luckiest woman on earth.
Kasi bukod sa may maunawain akong in-laws at may fiancé na mahal ako kahit na ano pa ako, meron pa akong walang katulad na pamilya. Pamilyang mapagmahal at hindi mapanghusga. Pamilyang handa akong damayan sa lahat ng sandali. Pamilyang hindi ako iiwanan. I'm lucky to have you as my parents. And of course, maswerte din ako kasi nagkaroon ako ng mga kuyang handa akong ipagtanggol sa kahit na sino. Sabi ni Gia bago tumingin sa tatlong kapatid. You know how much we love you, baby sister. Anang kanyang kuya Vice. And we will be here for you always. Wika naman ng kanyang kuya Von. And Vladimir. Tumingin ng kanyang kuya Vane sa kanyang fiancé. Please take care of Gia. I know that in the past, I've done wrong with your sister. Sana hindi yun mangyari sa kapatid ko. Sana iba ka sa akin. Sana patuloy mo lang siyang mahalin at wag na wag sasaktan. Kasi kapag nangyari yun, ako ang unang-unang susuntok sa'yo. Actually, kaming triplets ang babanat sa'yo sa oras na saktan mong forever baby sister namin. Pabirong wika nito na ikinatawa nilang lahat. Don't worry, hindi talaga ako gagaya sa'yo. Kasi magkaiba tayo. Pero kahit na ganun, iisa lang naman ang nadarama natin para kay Gia. We both love her with all our hearts. So you don't have to worry if I will hurt her. Kasi kung gagawin ko man yun, sasabihan na agad kita para masuntok mo na ako ng maaga at para matauhan na agad ako. I swear to God, pakamamahalin ko taalagaan ng prinsesa nyo. Salamat at pinagkatiwala nyo siya sa akin. Ani Vladimir sa biro ng kanyang kapatid. So mommy, is it a happy ending now? Tanong ng gwapo niyang pamangkin na si Quatro sa hipag niyang si Shira. Isa si Quatro sa quadruplets na anak ng kanyang kuya Vice. Nasa abroad si Gia noong matuklasan ng kanyang kuya na may mag-iina ito. Nagulantang silang lahat nang malaman ang tungkol sa mga to. Yes, darling. There's always a happy ending if two people truly love each other. Sagot ng kanyang hipag dito. And soon, ganyan din po kami. Sabi naman ng pamangkin niyang si Uno, ang panganay sa quadruplets ni Vice at Shira. We're still young, Kuya Uno. We need to study first. Panabay na apila naman ng mga kapatid nitong si Dos at Tres. Muli, nagkatawanan na lang sila. Naging center of attention na ng pagsasalo-salo ang mga bata na kay Bibibo. So, okay na ba talaga? Pwede na ba tayong kumain? Nagugutom na ang baby ko sa tiyan. Baka bigla na lamang itong lumabas para maunang kumain. Nakalabing wika ng hipag ni Gia na si Alexa. Ito naman ang asawa ng kanyang kuya Vince. Hay, hindi ka nag-iisa, Alexa. Halika na, mauna na tayong mga buntis sa kanila. Nagwawala ng mga anak natin sa loob. Yaya rito ni Vela. Teka, sabay na rin ako sa inyo. Nagutom din ako kakasaway dito sa makukulit kong triplets. Hay, sana hindi na triplets sa mga baby nyo. Nakakapagod pag nagpapasaway sila ng sabay-sabay. Wika naman ni Davy na asawa ng kuya Von ni Gia. Nagtatawa ng sumunod sa mga ito ang lahat. Nagmistulang family reunion yon ng pamilya Lizares at Zulueta. Habang naiwan naman si Gia at Vladimir sa isang silid na wala namang kalaman-laman. Han, sa inyo bang building na to? Hindi na nakatiis na tanong ni Gia. Natawa ito. Hindi talaga kita maiisahan ano? At ano naman ang ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa atin nga itong building na to. At ang partikular na space na to ay inilaan ko para sa'yo. Para sa akin? Para saan, honey? Early wedding gift. Ha? Super aga naman. Wala pang ang date ang kasal natin. Of course, dahil gagawin ko ang lahat para sa'yo. Para sa ikasisiya mo. Napalabi si Gia. Ano namang gagawin ko dito? So, nakalimutan mo na? Ang alin? Ang better butter me mo po. Hindi ba gusto mo ka bang magtayo ng restaurant? Here is the perfect place for that. Really? Yes, honey. Muli siyang napaiyak bago yumakap dito ng mahigpit. Thanks, hon. I love you. I love you so much. Thanks for everything. I love you too. Thank you for coming into my life, Gia. I can't wait for our wedding. Then let's go with them. Pagkatapos natin kumain, pag-usapan na agad natin ang araw ng kasal natin. Pwedeng bukas agad, honey. Sobrang excited ka na talaga sa akin, no, Coach Doc? Siyempre naman. Nakakaingit ang mga kapatid natin eh. Lahat sila may mga anak na. Dapat tayo rin makahabol. Oo nga, no? Sige, bilisan natin ng kasal para makatriplets din tayo. Hamagikik si Gia. Matapos siyang hagkan ng nobyo sa labi ay nakisalo na rin sila sa pamilya nila. Pagkatapos ng 2 buwan ay isang engrandeng kasal ang inihandog ni Vladimir kay Gia na dinaluhan ng malalaking tao sa Pilipinas.
maging sa iba't ibang panig ng mundo. Parehong kilala ang pamilya nila sa larangan ng negosyo, kaya naman maraming media rin ang inimbitan ni Vladimir para sa iba't ibang magazines at para din daw malaman ng mundo kung gaano ito kaswerte na si Gia ang napangasawa nito. Kaya naman tinaguri ang wedding of the year ang kasal nila. Isang buwan din silang nasa honeymoon sa iba't ibang bansa sa Europa. At pagbalik nila sa Pilipinas, inumpisahan na nila ang pagtatayo ng kanyang restaurant. They even hired the best wellness chefs in town. Kahit ang staff nila ay edukado rin tungkol sa mga pagkaing isineserve nila. Masasabi ni Gia na successful ang restaurant niya dahil wala pang 5 buwan after opening ay pumatok agad yon. And all that thanks to her ever-supportive husband. Kaya naman, ginagawa niya rin ang lahat para masuklian ang pagmamahal na ipinakikita nito sa kanya. She showed him a kind of love that is worth believing and worth fighting for. At mas lalo siyang naniwala na hindi talaga nasusukat ang pagmamahal sa panlabas na anyo ng isang tao. Dahil nang magbuntis siya at muling nadagdagan ng kanyang timbang, Vladimir always reminds her how beautiful she is and how grateful he is to be her husband. Hindi rin ito kinakalimutang sabihin sa kanya araw-araw kung gaano siya nito kamahal. It's a love beyond measure, one that sees beyond the surface and embraces the soul. Pag-ibig na hindi marunong mangutya. Pag-ibig na kaya kang ipaglaban sa mata ng mga mapanghusgang tao. Pag-ibig na magtuturo sa'yo ng totoo mong halaga. At pag-ibig na ang basehan ay ang nilalaman ng puso. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.